Hi everyone! Binabatikos ngayon ang Tagaytay Flyover dahil sa hindi pantay-pantay at malabote ng soft drinks na pagkakagawa nito. Sa video na ito ay tingnan natin ang napakadelikadong flyover at kung ito nga ba ang sagot sa traffic sa Tagaytay. Panoorin natin ang video na ito. Subukan po nating maging patas at tignan natin ang magandang side at ang binabatikos na side ng flyover na ito. Unahin po natin ang magandang maidudulot ng flyover na ito. Malapit na pong matapos ang construction ng flyover sa Mendez Crossing sa Tagaytay. Layunin ng flyover na ito na mapagaan ang pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng Tagaytay ng Cebu Highway, partikular sa junction patungo sa Alfonso, Mendez at Nasugbu, Batangas. Itong flyover na ito sana ang tutugon sa isang matagal ng bottleneck na nagpapabagal sa paglalakbay para sa mga residente at turista. Kapag nakumpleto na ang bagong flyover na ito, ay gagawin nitong maayos ang paglalakbay sa Tagaytay, lalo na sa abala at busy na crossing ng Mendez. Magbibigay din ito ng mabilis at madaling access sa mga sikat na tourist spot ng Tagaytay, kabilang ang People's Park, Sky Ranch at mga kilalang magagandang restaurant at cafe ng lungsod. Ang malaking pagbabago na ito ay hindi lamang pakikinabangan ng mga turista, ngunit sinusuportahan din ang mga lokal na negosyo na ginagawang mas madaling mapuntahan ang Tagaytay. Kahit na ang pagtatayo ay maaaring humantong sa ilang abala, ang kakaunting pasensya ngayon ay mapapakinabangan sa katagalan. Ang flyover na ito ang magpapahusay sa pangkalahatang karanasan sa paglalakbay na ginagawang mas mabilis at mas kasiyasiya ang biyahe sa Tagaytay. Pero nitong malapit nang matapos ang flyover ay mapapansin na mukhang hindi ito pantay-pantay. Merong parte na malapad at meron ding masikip. Hindi rin tuwid ang mga barrier sa gilid at mukhang delikado ito sa mga motorista. Sa Pilipinas po ay hindi naman po lahat na nagmamaneho ay defensive driver. Ang iba po dyan ay basta makasingit ay sisingit kahit masikip. Kung mapapansin nyo po ay dun sa malapad na parte ay kasya ang dalawang sasakyan. Pero pag dun ka nakapwesto sa kanan at sabay kayo ng bilis ng nasa kaliwang sasakyan, ay magkakatamaan kayo doon sa bottleneck na parte ng kalsada. Delikado po yan, lalo na yung hindi taga dyan sa lugar na yan at hindi kabisado ang kalsada. Saan ka ba naman nakakita ng kalsada na magkaiba ang lapad? Delikado din ang pakurbang parte dahil masyadong makipot. At kung mabilis ang takbo ng motorista, ay pwede niyang salpukin ang palikoding sasakyan sa kabilang daan. Ang mga palikong parte din ng flyover ay pwede din itong makadisgrasya ng motorista dahil pwede silang sumalpok sa barrier kung hindi alam ng driver na may palikong parte ang flyover. According sa aking pagsasaliksik, ay ang kontraktor ng flyover na iyan ay ang WRC Construction. Ang may-ari po ng construction company na WRC ay si Wharton Chan. Ang Tagaytay City ay parte ng 8th Congressional District of Cavite at nasa ilalim ito ni Congresswoman Anila Tolentino. Ibig sabihin ay ang flyover na ito ay ang nakakasakop sa pagpaplano nito ay si Anila Tolentino. Si Anila Tolentino po ay anak ni Tagaytay Vice Mayor Agnes Tolentino at Tagaytay Mayor Abraham Tolentino. Si Abraham Tolentino naman po ay ang kapatid ng ngayon ay senador na si Francis Tolentino. Kapatid din ni Anila Tolentino si Atina Tolentino na Vice Governor ng Cavite. At hindi lang po yun, dahil ang pinsan ni Anila Tolentino na si Michael Francis Tolentino ay isang councilor ng Tagaytay City. Ibig sabihin ay dapat binantayan yung mabuti ang gumagawa ng flyover na yan dahil mukhang hindi alam ng WRC Construction ang ginagawa nila. Ang akin naman kasi ay napakalaki po kasi ng pera na ginastos dyan. 500 million po ang perang ginastos para sa flyover na yan.
Tapos ganyan ang itsura na pwedeng maging sanhi ng aksidente. Dapat siguro ay imbestigahan sa Senado ang kontraktor ng flyover na ito dahil minadali at mukhang wala sa tamang specification yung laki ng kalsada. Panigurado na lahat naman ng mga proyekto ay may blueprint. Hindi ako naniniwala na yung parte na bali-baliko ay kasama sa blueprint. Imposible na ganyan ang pagkakadesenyo dyan. Ang tanong ay bakit ganyan ang ginawa ng kontraktor? Ito ba ay minadali para sa pagbubukas ngayong Disyembre o binawasan ng pondo para makatipid sa gastos? Mabuti na lang at halos lahat ng Pilipino ay content creator dahil naging daan ito para sa ating mga kababayan na upang makakuha ng magandang content ay nadiskubre nila na mukhang hindi tama ang pagkakagawa ng flyover na ito. Kung ito ay nangyari noong 90s, ay hindi na ito ganun mapapansin at makakalusot na lang ito ng ganun-ganun na lang. Naturingan pa naman na pang world class ang flyover na yan, pero magiging katawa-tawa yata tayo sa buong mundo dahil sa itsura ng flyover na ito. Ang masama po kasi nito ay sobrang abala po ang inabot ng mga taga dyan sa Tagaytay para lang po maitayo ang flyover na yan. Tiniis po ng mga Pilipino ang traffic sa ilang buwan at taon na ang poste para sa flyover na iyan ay itinatayo. Umasa ang mga Pilipino na yan ang solusyon sa matinding traffic na dinaranas hindi lamang ng mga lokal sa lugar na iyan kundi pati ang mga turista. Tapos sa lahat ng sakripisyo na ginawa ng mga Pilipino ay ganyan lang ang kahantungan ng flyover na yan? Isang flyover na hindi pantay ang laki at posible pang makadisgrasya. Sayang ang pera ng taong bayan kung ganyan ang proyekto na para lang naglalaro ng bahay-bahayan ang gumawa. May mga iba naman ang nagsabi na posibleng right of way ang naging dahilan kaya may mga parte na maliit ang kalsada. May mga residente na posibleng tatamaan at maaapektuhan ang kanilang property kaya iniwasan ng nag-design ang right of way. Kung gano'n naman pala, ay dapat nagkaroon muna ng pag-aaral at feasibility study. Iyon ay upang masigurado na walang tatamaan na right of way sa property ng ating kababayan. Nung una, akala ko edited yung mga picture na nakikita ko sa social media. Pero nung nakita ko ang drone video ng flyover na ito, ay dito ko napagtanto na mukhang may anomalyang nangyari sa flyover na yan. Napakaganda sana ng Pilipinas kung naggamit lang sana sa tama ang pera ng taong bayan. Hindi tulad ng bali-balikong flyover na yan na wala nang pinagkaiba sa madaling masirang flood control project. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.